Dito sa mundo ng cryptocurrency, ang mga meme coins tulad po ni Pepe ay sikat dahil sa kanilang mabilis na pagtaas ng presyo at community-driven na hype. Subalit ang presyo po ni Pepe ay kasalukuyang nakakaranas ng malaking pagbagsak. Nito pong nakaraang linggo lamang ay bumagsak po ito ng halos 35%. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba nito ay ang malaking pagbebenta ng 175 billion Pepe tokens. At yan po ay gawa ng mga institutions. Ngayon, ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga crypto investors at paano po ito makakaapekto sa crypto market? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari kay Pepe. Ayon po sa on-chain data mula sa Look On-Chain, isang institusyong tinatawag na Nascent ang nagbenta ng kanilang 175 billion Pepe tokens na nagkakalaga po ng $1.5 million sa Binance nitong February 8. Ito na po ang huling pagbebenta ng institution matapos po nilang maibenta ang kabuuang 608.85 billion tokens mula po noong June hanggang July 2024 na may kabuuang halaga na $7.73 million. Yan. Napaka-integrante po ang naging kilos ng institusyong ito dahil hindi po nila na-maximize ang potensyal na kita. Sa halip ay nagkaroon lamang po sila ng kita or net na $348,000. Dahil dito ay nagkaroon po ng malaking epekto sa presyo ni Pepe na kung saan ay nagpatuloy po na bumagsak. Kaya yan. Ngayon ay ano po ang macroeconomic factors na nagpalala sa sitwasyon? Bukod po sa malaking pagbebenta ng Pepe tokens ay may mga macroeconomic factors din na nagpapalala sa sitwasyon. Isa na rito ang announcement ni Pangulong Donald Trump tungkol sa mga bagong taripa or tariff sa mga bansang Canada, Mexico at saka China. Bagaman ay ipinagpaliban ito ng 30 days para sa Canada at saka Mexico, hindi pa rin nakakabawi ang crypto market mula sa epekto nito. Dahil po sa ganitong mga pangyayari, maraming traders at investors ang inaasahan pa ang mas matagal pang bearish market sa susunod na mga buwan. Dahil dito ay nagiging mas volatile ang Pepe, itong si Pepe at iba pang mga cryptocurrencies. Ngayon ay kaya bang makaligtas ni Pepe sa pressure na ito? Sa kasalukuyan ay bumaba po ang presyo ni Pepe ng 1.5% at ito po ay naglalaro sa presyong 50 digits 9046. Ang pinakamababang presyo po nito sa loob ng 24 oras ay ang 50 digits 8482. Habang ang pinakamataas naman ay ang 50 digits 9809. Ayon po sa CoinGlass, ang futures open interest ni Pepe ay bumaba po ng 2.5% sa $246.59 million kung saan ay nagpapahiwatig ng pagbaba ng interest ng market. Sa kabila nito ay mayroong pong mahalagang support level si Pepe sa presyong 50 digits 6730. Ang presyo po nito ay kasalukuyang nasa itaas pa ng price level na ito, ngunit patuloy pa rin ang pag-monitor ng mga market watchers kung paano magbabago ang presyo nito sa hinaharap. Ngayon ay bakit po mahalaga ang dump na ginawa ng Nascent? Ang malaking pagbenta o dump nito, ang dump tulad ng ginawa ng Nascent ay nagpapataas po ng supply pressure sa market. Dahil dito ay bumababa ang kumpiyansa ng mga investors na nagre-resulta sa pagbaba ng presyo ni Pepe. Bukod pa rito ay nagdadagdag din ng intriga ang paglipat kamakailan ng Pepe team ng 170 billion tokens na maaari pong magdulot ng mas maraming pagbabago sa presyo nito. At ayan, ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay Pepe. And para sa atin, ang sitwasyong ito ay isang mahalagang paalala ng volatility ng crypto market. Ang mga meme coins tulad po ni Pepe ay may mataas na potensyal para sa kita, ngunit may kaakibat ding malaking panganib. Kaya mahalaga pong maging maingat at magkaroon po ng tamang risk management strategies. Kung ikaw po ay nag-i-invest kay Pepe o balak mo pa lamang pumasok rito, mahalaga pong bantayan ang mga galaw ng market.
Magsagawa po ng masusing research at iwasan ang padalos-dalos na desisyon. Tandaan, ang mga biglaang dumps ng malalaking institution ay maaari pong magresulta sa biglaang pagbagsak ng presyo. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking opinyon, ang nangyayari po ngayon kay Pepe ay isang malinaw na halimbawa ng kahalagahan ng pag-unawa sa crypto market. Hindi po sapat ang sumakay lang sa hype ng isang token. Mahalaga po ang pagkakaroon ng tamang impormasyon at pagsusuri bago po mag-invest. Ang pagbagsak po ng presyo ni Pepe ay maaring magdulot ng pagkalugi sa mga hindi handa, pero ito rin ay maaring maging oportunidad para sa mga naghahanap ng mababang entry points. Gayunpaman, dapat pong laging tandaan na ang crypto trading ay hindi po sugal, kundi isang calculated investment na nangangailangan ng masusing pag-aaral. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.